Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, magbibigay tayo ng review dito sa motor na pangmasa. So nakita niyo naman yung logo niya, pangmasa. Okay, samahan niyo ako, bigyan natin siya ng review. Okay guys, so welcome back to my channel for today's video. So i-review natin tong motor dito sa harapan natin. Meron tayo ditong Macho Rusi 175. Yan. TC175. So yan yung i-review natin ngayon. So ano ba yung mga features na meron tong motor na to? Isa-isayin natin yan. Kung ano yung mga features na meron siya. Okay, so unahin na natin dito sa harap. So meron siyang sa harap niya, ito yung harap niya, kamukha siya ng TMX 155. Tapos meron siya ditong pangalan na Macho. Euro 3 na daw pala siya, sabi. Tapos yung headlight niya is bulb type pa rin. Tapos plastic yung headlight niya. So hindi siya glass. So plastic siya. Tapos meron siya ditong signal light. So bulb type din yun, signal light niya, dalawang signal light. Tapos meron siya dito sa harap na telescopic fork. So meron siyang balot na goma, yung telescopic fork niya. Then pagdating naman dito sa gulong is ang size niya is 17, 2.75-17. Ayan oh. Tapos tube type pa siya, tube type. Tapos yung preno niya is drum brake, ayan. Drum brake. Tapos meron siya ditong speedometer cable. So pagdating naman dito sa harap, so ito yung kanyang side mirror. So bilog siya, yung parang classic na type na side mirror. Tapos stainless yung tubo ng side mirror niya. So kabilaan yan, ganun din. Tapos pagdating naman dito sa panel niya, so ito yung panel niya. Ayan. So makikita natin sa panel niya, speedometer lang. Tapos wala siyang nakalagay na fuel gauge. So makikita na indicator light dito sa panel niya. Meron tayong neutral. Tapos ito yung high beam. Ito yung signal sa left and then signal sa right. Tapos Rusi lang na logo rito. So yun lang yung makikita sa panel niya. So hanggang 120 yung kanyang speedometer na range dito nakalagay. So pagdating naman dito sa handlebar niya, so handlebar niya is stainless na siya. Ayan, makita nyo, stainless siya. So manual clutch siya. Ito, manual clutch. Tapos ito yung brake niya sa harap. So nakalimutan pala natin dito sa panel niya, sabihin yung shifting niya. Ito, meron siya indicator, shifting indicator. So 1, 2, 3, 4, 5. So hanggang 5th gear pala ito. Itong motor na to. So Rusi TC 175. So 175cc siya. So baba tayo dito sa may tangke. So itong tangke niya 10 liters ang capacity ng tangke niya. Tapos may susian siya. Ito, may susian yung takip niya. Pagka tinanggal niyo siya, so natatanggal siya ng ganyan. Yan. So ganyan siya pag natanggal yung takip niya. Ayan. So yan siya, natatanggal siya ng ganyan. Hindi katulad nung iba na pagka binuksan mo siya, aangat lang na ganun. So siya, natatanggal siya. Tapos pagdating dito sa upuan, so maganda naman yung upuan niya. Leather na siya. Ayan o, kamukha ng
TMX 155. So pares na pares yung upuan nila ng TMX 155. So ayan, tapos sa likod niya, meron siyang, ito yung kanyang grab bar. So malaki-laki yung grab bar niya. Oh. Pwede ka maglagay dito ng mga gamit mo pa. Tapos stainless siya. Ayan oh. Stainless siya. Ayan. Tapos next naman, dito naman tayo sa likod. So equip siya ng dalawang shock. So naka-design kasi itong motor na to pang may mga sidecar, pangkargahan, kaya yung shock niya dalawa na kaagad. So stainless din siya, no? Ayan oh, maganda siya, stainless. Hindi ko lang alam kung kinakalawang talaga to. So yung likod niya rin na gulong is 17. 3.0-17. Ayan, 3.0-17. So sa likod niya, meron siyang bulb type din na signal light. Ito, dalawa. Tapos yung brake light tsaka ilaw sa likod niya is bulb type din. Tapos ito yung lalagyan ng plaka niya. Tapos may fender dito sa kanyang tapaludo. Ayan, oh, para hindi ka talsikan. Tapos meron din siyang ito, may cover din yung chain niya. May chain cover siya para hindi ka talsikan ng mga grasa nung kadena. Yung palang sprocket niya sa likod is 45. So 45 teeth. Ayan oh. Makita nyo, 45 teeth. Tapos dito daw sa harap nito is 13 teeth. Yun ang sabi sa atin doon sa yung dealer. Tapos ito yung kanyang fuel switch. So ito yung switch ng fuel niya. Pag nakaganyan, naka-on. Pag ginanto mo off. Tapos may reserve siya. Kaya wala na siyang fuel gauge kasi may reserve naman siya. So carb type siya, carburetor type. Tapos ito yung dinagdag sa kanya ng Rossi. Ito yung EGR, exhaust gas return. So yung EGR, para yan dito sa mga Euro 3 model. So kasi Euro 3 na daw siya. Yung exhaust gas return kasi, yung 10% nung exhaust mo ng tambucho mo is ibabalik niya sa loob ng chamber. Yan. So from here, ito yung exhaust gas niya. So 10% nung exhaust nung tambucho natin, ito pupunta dito yung 10%. Papasok yun sa AGR, tapos ibabalik niya dito ngayon sa intake mo. Kaya 10% nung 10% nung nilalabas ng tambucho mo na exhaust, binabalik niya sa chamber para ngayon ma-meet niya yung standard ng Euro 3. So may ano din to, mayroong konting advanced technology na din na ginamit dito sa motor na to. So para at least dagdag na rin yung sa tipid, tsaka dagdag sa sa emission niya, dagdag sa pagbabawas ng pollution. So yun ang purpose nito. So ito kasing AGR nito, nakakatipid lang siya pag ang takbo mo mababagal lang, katulad ng halimbawa paikot-ikot ka lang sa town, ganyan. Pero ito kasing AGR na to, nagko-close siya kapag ka mabilis na ang takbo mo. So pagka mabilis kasi ang takbo mo, kailangan mo ng more power sa makina mo. Kaya kailangan niya mag-close para yung lahat ng exhaust mailabas niya lahat. So para hindi mabawasan yung power niya, mailabas mo lahat ng exhaust niya. Yun ang purpose niyang EGR naman. Okay, so carburetor type siya. So hindi siya EFI pa. Kasi pagka ini-EFI to, sigurado mamahal to. So ang price nga pala nitong motor na to is 48,500 yung cash price niya. Ngayon, sa hulugan naman ngayon, kung maghuhulugan kayo, depende na yan sa dealer. Pero sabi ng dealer, ang hulugan daw nito is, per month niya is mga around 2,000 plus. More or less, mga 2,500 per month ang
ang hulugan nito sa loob ng 3 years. Ayan, okay. So, buti na lang napakiusapan natin yung kapitbahay natin para i-review yung kanyang motor. Ayan. So, maganda rin tong motor na to pang hanap buhay, pang araw-araw na panghanap buhay. So, maganda siya. So, para na rin siyang Honda TMX 155. Okay, pagdating naman dito sa gulong niya sa likod, equip siya ng drum brake din dito sa likod. Ayan o. So, drum brake din yung likod niya. Tapos, itong tambucho niya, ayan o, meron siyang stainless na cover. So, isa yan sa nagpaganda rito sa motor natin. So, may stainless na cover siya. Tapos, equip din siya ng kickstart. Tapos, yung makina niya, meron na ding electric starter. Kaya hindi ka na mahihirapan na magpa-jack. So, itong kickstart niya is, purpose nito, in case of emergency, nalobat ka. So, pwede mo siyang gamitin i-kickstart. So, pagdating naman dito sa ating manibela, dito muna tayo sa kanan niya. So, ito yung switch ng kanyang ilaw. So, testing natin siya. Susiyan natin siya. Yan. Okay, pag sinusiyan nyo siya, so ilaw yung neutral light niya. So, pag sinwitch natin tong ilaw niya, hindi siya mag-iilaw kasi kailangan, bago mo siya i-switch, kailangan umaandar yung makina. So, pagka hindi umandar yung makina, hindi bubukas yung headlight natin. Okay. So, next naman, dito meron tayong hazard light. Tapos, ito yung electric start button. Then, sa kabila, meron tayong high and low. Meron tayong left and right. Signal light. Yan. Then, busina. Okay. So, paandarin natin para makita natin kung iilaw yung headlight. Okay. Paandarin natin. Yan. Okay. Umaandar na siya. So, switch natin yung headlight. Ito pala yung park light niya. So, pag nasa park light lang siya, itong panel lang may ilaw. So, walang ilaw yung headlight pa. Tsaka yung ang may ilaw, yung likod niya. Yan. Tapos, pag sinwitch natin sa headlight, yan. Nagkakaroon na ng ilaw yung headlight niya. Yan. Nakita nyo, may ilaw na siya. So, bulb type pa yung headlight natin. Tapos, meron tayong hazard lights. Yan. Okay. Nakita nyo, may hazard lights tayo. Tapos, meron tayo ditong high and low. Yan. High and low. Ito yung switch na yun, high and low. Meron tayong signal light sa left. Yan. Signal light sa right. Yan. Okay. Tapos, busina. Okay. Okay. So, ayos naman tong motor na to. So, para doon sa mga
nagbabalak bumili nito, eh bumili na kayo. So, pwede siyang gawing panghanap buhay na motorsiklo. Ayan. So, murang-mura lang siya. Pwedeng panimula sa panghanap buhay. Ayan. Okay. Okay guys, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung ating munting video ngayon. See you next vlog. Bye-bye!